Magda, salamat sa 18 taong paglilingkod. Pero ngayon, kailangan mo nang lumabas sa bahay na ito. Hindi mo kailanman naging asawa ang anak ko, at hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang Santos. Ang tinig ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng yelong nakabalot sa puso ng bawat bisitang naroon. Kasabay ng kanyang pahayag, ang marangyang dekorasyon ng ika-18 anibersaryo ng kasal ni na Magdalena at Benicio ay tila biglang nagbago ang kulay. Mula sa pagiging masaya, patungo sa pagiging isang malupit na entablado ng kahihiyano. Nakatayo si Magdalena sa gitna ng sala. Suot ang kanyang pinakamagandang Filipiniana na siya mismo ang nagborda. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay amoy arina at pampaalsa, ay nanginginig sa tindi ng hiya-hiya. Sa harap ng mga lider ng barangay, ng mga kapitbahay at ng mga taong itinuring niyang pamilya sa loob ng halos 2 dekada, siya ay hinubaran ng kanyang danggal. Nay, Consuelo, anong ibig ninyong sabihin? Pabulong na tanong ni Magdalena. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi sa kanyang asawa. Benicio? Sabihin mo sa kanya, mali ang sinasabi niya. Kasal tayo, may sertipiko tayo. Si Benicio, ang lalaking ipinangako sa kanya na ang kimpong ito ang magsisimula ng kanilang tunay na buhay bilang magkabiyak, ay nakatingin lang sa sahig. Sa kanyang tabi ay si Veronica, ang anak ng mayamang may-ari ng lupain, na nakasuot ng puting bestida na tila nang aasar sa sitwasyon. Magda, boses ni Benicio, malungkot pero walang laban. Hindi raw narehistro sa civil registry ang ating kasal noon. Ang dokumentong hawak natin, nawala raw. At dahil kailangan ng pamilya ang suporta ng pamilya ni Veronica para sa ating negosyo, kailangan ko itong gawin. Parang gumuho ang buong mundo ni Magdalena. Ang 18 taon ng paggising ng madaling araw para magmasa ng harina, ang pagtitiis sa init ng pugon, at ang pagpapakain sa mga anak habang siya ay tubig na lang ang iniinom, lahat ng iyon ay itinapon lang sa isang iglap. Biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Doña Consuelo, may dalang isang malaking basurahan. Sa harap mismo ng mga bisita, kinuha ng matanda ang cake na may disenyong 18th anniversary at malupit na itinapon ito sa basurahan. Plak! Ang tunog ng pagbagsak ng cake ay tila tunog ng kanyang nagkakapira-pirasong pangarap. Umalis ka na, utos ni Doña Consuelo. Ang mga bata ay mananatili rito. Sila ay mga Santos. Ikaw, wala kang kinalaman sa pamilyang ito. Wala nang nagawa si Magdalena. Ang utang na loob na pilit niyang binabayaran sa pamilyang ito ay naging isang sumpa. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagmakaawa. Sa gitna ng mga nagbubulungang tao, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na nakatayo sa gilid, nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ang puso niya ay dumudugo. Ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimulang magising. Bago siya lumabas ng gate, kinuha niya sa mesa ang isang lumang hulmahan ng tinapay, ang gamit na ipinamana pa ng kanyang lolo. Ito lang ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Nang marating niya ang labas ng bahay, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bahay na binuo niya ng halos 2 dekada ay nagmistulang isang malamig na kuta. Sa isang sulyap sa bintana, nakita niya ang kanyang panganay na anak na si Elena na hinahawakan ng kanyang lola. Pinipilit na tawaging nanay ang bagong babae ni Benicio. Hindi ito ang katapusan bulong ni Magdalena sa sarili habang ang ulan ay humahampas sa kanyang muka. Dahil sa bawat tinapay na niluto ko para sa inyo, inihanda ko rin ang pundasyo ng aking pagbabalik. Naglakad siya sa gitna ng dilim, bit-bit ang hulmahan ng tinapay at ang natitirang danggal. Hindi niya alam kung saan patutungo, pero alam niyang ang buhay na hinulma niya sa loob ng 18 taon ay kailangan niyang baguhin. Hindi para sa pamilya Santos, kundi para sa kanyang sarili at para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang ulan sa Batangas ay malamig, pero ang galit sa loob ni Magdalena ay nagbabaga. Alam niyang sa susunod na pagtatagpo nila, hindi na siya ang asawang nagpaparaya. Siya na ang babaeng handang bumawi. Ang hangin sa loob ng hobot, ang silong ng bahay na dati ay tambakan lamang ng mga sako ng harina at sirang kagamitan,
ay amoy maalikabok at mapanglaw. Dito sa madilim at masikip na sulok na ito, ipinatapon ni Benicio at Doña Consuelo si Magdalena at ang kanyang 3 anak. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa taas ng pader, kung saan naririnig ang bawat pagtawa at musika mula sa main house na dati ay kanyaring pinagsilbihan. "Nay, bakit po tayo narito?" tanong ni Junior, ang bunso, habang yakap-yakap ang kanyang tuhod. "Gusto ko na pong gumalik sa kwarto ko. Malamig po rito." Hinalikan ni Magdalena ang noo ng bata. "Sandali lang ito, anak. Mag-aayos lang tayo ng kaunti tapos ay makakahanap din tayo ng paraan." Naramdaman ni Magdalena ang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 18 taon, inisip niyang ang pagtitiis ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog sa ibabaw ng mga lumang sako, napagtanto niya na ang tiis ay hindi pagmamahal. Ito ay isang uri ng pagpapakamatay ng sariling danggal. Kinabukasan, maagang-maaga pa ay narinig na niya ang ingay sa kusina sa itaas. Amoy ng sariwang tinapay. Ang amoy na yon, ang amoy ng pandesal na siya mismo ang nagturo kay Benicio kung paano gawin ng tama. Pero ngayon, hindi na siya ang nagluluto. Ang bagong asawa ni Benicio na si Veronica ay nagsimula ng mamahala sa Santos Panaderia. Mabilis na lumabas si Magdalena mula sa silong. Nakita niya si Benicio na naglalabas ng mga basket ng tinapay para sa delivery. "Benicio!" tawag ni Magdalena. Natigilan ang kanyang asawa, ngunit hindi ito lumingon. "Magda, pakiusap. Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat. Ang mga bata, bigyan ko na lang kayo ng konting pera para sa pagkain." "Hindi pera ang kailangan ko, Benicio. Ang mga bata ay nagugutom sa silong, habang ikaw ay kumakain ng masarap sa taas. Saan ang hustisya ron? 18 taon tayong nagsama. Kahit kailan ba, hindi mo man lang naisip kung ano ang mararamdaman ko." "Magda, ang kailangan ng pamilya ay ang negosyong ito. At si Veronica, ang pamilya niya ang magliligtas sa atin sa utang na iniwan ni nanay nung nakaraang taon. Intindihin mo naman ako." Tumalikod na si Benicio at sumakay sa truck. Naiwan si Magdalena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay ay siya palang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang pumasok si Magdalena sa loob ng main house para sana kunin ang ilang gamit ng mga bata, sinalubong siya ng isang matalim na tingin mula kay Doña Consuelo. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito?" Mataray na tanong ng matanda. "Ang silong lang ang tirahan niyo. Huwag mong babalakin na humakbang sa loob ng kusina ko." "Nay, mga bata ang nakatira ron. Kailangan nila ng ayos na higaan," paliwanag ni Magdalena. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Kung gusto nila ng maayos na buhay, sabihan mo ang nanay nilang maghanap ng trabaho." Sambit ni Doña Consuelo bago siya tinalikuran. Habang naglalakad pabalik sa silong, nakita ni Magdalena ang isang lumang diaryo sa ibabaw ng mesa. May nakasulat na anunsyo. Naghahanap ng baker na marunong ng tradisyonal na recipe ng Batangas. Isang ideya ang biglang bumuo sa isipan ni Magdalena. Hindi na niya pwedeng hintayin at tratuhin siya ng maayos ng mga taong ito. Kung ang tiempo at pagkakataon ay hindi ibinibigay, kailangan niya itong kunin. Pagdating niya sa silong, kinuha niya ang hulmahan ng tinapay na kanyang itinabi. Hinaplus niya ito ng may pagmamahal. "Hindi niyo kinuha ang talento ko," bulong niya sa dilim. "At hindi niyo rin makukuha ang kinabukasan ng mga anak ko." Sa gitna ng gabi, habang tulog ang lahat, nagsimulang magplano si Magdalena. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng validation. Siya na ang babaeng handang bumuo ng sarili niyang imperyo, kahit na kailangan niya magsimula sa pinakamababang antas. Ang bawat butil ng harina na nakatago sa silong ay gagamitin niya para sa isang bagong simula na magpapabagsak sa mga taong sumira sa kanyang danggal. Naramdaman niya ang isang matinding determinasyon. Ang mga bata ay gumising at nakita ang kanilang ina na nakangiti. Isagniting hindi nila nakita sa loob ng mahabang panahon. "Nay, bakit po kayo nakangiti?"
Tanong ni Elena, ang panganay. Dahil bukas anak, hindi na tayo maghihintay ng tira-tira sa kanila. Tayo na ang gagawa ng sarili nating tinapay. Ang bawat pagpatak ng gabi ay nagdadala ng mas malalim na lamig sa silong. Hindi na lang harina at alikabok ang nalalanghap ni Magdalena. Nalalanghap na rin niya ang pait ng katotohanan habang tulog ang kanyang 3 anak. Kinuha niya ang isang lumang shoebox na matagal na niyang itinago sa ilalim ng isang pile ng mga sako. Ito ang kahon ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang lahat ng mga dokumento na pilit nilang itinatago sa kanya. Ang mga birth certificate ng mga bata, ang mga resibo ng mga pera, ang ipinadala niya sa pamilya ng asawa noon at ang isang pirasong papel na matagal na niyang hinahanap. Ang marriage certificate nila ni Benicio. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang papel. Sa mata ng batas, ito ay isang legal at valid na dokumento. Nilagdaan ito sa harap ng isang lokal na west sa Batangas, 18 taon na ang nakararaan. Ngunit, may napansin siyang kakaiba. May mga smudge ng correction fluid sa bahagi ng pangalan ng ama ni Benicio, at ang pirma ng kanilang saksi ay tila pilit na binura. Kaya pala! Bulong ni Magdalena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya pala nila sinabing nawala ang dokumento. Pinalabas nilang hindi balido ang kasal namin para palayasin ako at mapakasalan ni Benicio ang anak ng may-ari ng lupain. Hindi lang pala ito tungkol sa pambabayad ng utang. Ito ay isang matagal ng planadong krimen. Ang pagpapawalang bisa sa kanilang kasal ay isang paraan para alisin siya sa listahan ng mga legal na tagapagmana ng pamilya Santos. Biglang bumukas ang pinto ng silong. Si Benicio. Ang kanyang asawa ay pumasok na parang anino, ang muka ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. May dala itong kaanting gatas at tinapay. Magda, pabulong na sabi ni Benicio. Kainin mo na ito. Huwag mo nang hintayin na makita ka ni nanay. Tinitigan ni Magdalena si Benicio. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay mukhang isang duwag na alipin ng sarili niyang ina. Benicio, tingnan mo ako, utos ni Magdalena. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakiusap. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng awtoridad. Napatingala si Benicio. Nakita ko na ang dokumento. Ang kasal natin ay totoo. Ang sinasabi ninyong nawala ay nandito lang pala sa mga gamit ko na kinuha nyo at pilit na itinago, sabi ni Magdalena habang inilalabas ang marriage certificate. Namutla si Benicio. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Magda, hindi ko sinasadya. Si nanay lang ang may gusto nito. Kailangan natin ng pera. Pera? Ang kapalit ng 18 taon nating pagsasama ay pera? Sigaw ni Magdalena. Pilit na pinipigilan ang kanyang boses para hindi magising ang mga bata. Benicio, hindi ka lang nagnaho ng pera. Ninakawan mo ang mga anak mo ng kanilang ama. Ninakawan mo ako ng aking dignidad. Magda, please. Huwag mong ipakita yan kay nanay. Kapag nalaman niyang may hawak kang ebidensya, baka kung anong gawin niya sa atin. Sa atin? Wala nang tayo, Benicio. Sagot ni Magdalena. Simula ngayong gabi, ang tanging layunin ko ay ang mabigyan ng hustisya ang mga anak natin. Kung hindi mo kayang manindigan para sa pamilya mo, huwag kang umasa na magiging kasabwat mo pa ako sa kasinungalingan nyo. Umalis si Benicio nang walang imik, tila isang taong nawala ng malay. Iniwan niya si Magdalena sa loob ng silong, ngunit hindi na siya ang babaeng naghihintay ng awa. Pagkaalis ni Benicio, kinuha ni Magdalena ang isang lumang sobre at inilagay ang dokumento. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng isang abogado, isang taong hindi kontrolado ng mga Santos. Sa labas ng silong, nakita niya si Veronica, ang bagong asawa ni Benicio, na nakatayo malapit sa pintuan, tila nakikinig. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang galit sa mga mata ni Veronica, kundi awa. Hindi ko alam na may kasal kayo, Magda, bulong ni Veronica. Pinilit lang din ako ni Papa. Wala akong balak na nakawin ang asawa mo. Veronica? Sabi ni Magdalena.
Kung gusto mong lumabas sa mundong ito, kailangan nating magtulungan. Ang kasal nila sa atin ay parehong peke. Ginagamit lang tayo ng mga santos para sa kanilang sariling interes. Ang gabi ay nagsisimulang magbago. Ang dating dalawang babae na pinag-aaway ng sitwasyon, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng iisang layunin. Ang peking kasal na ginawa ni Benicio ay magiging susi sa pagbuwag ng kanilang kasinungalingan. Habang tinitingnan ni Magdalena ang marriage certificate, alam niyang hindi lang ito basta papel. Ito ang kapangyarihang magpapabagsak sa reyna ng pamilyang Santos. Ang dilim ng madaling araw ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang lihim na paglalakbay. Gamit ang isang lumang jeep na hiniram niya mula sa isang kapitbahay na simpatya sa kanyang sinapit, nagtungo si Magdalena sa lumang simbahan sa dulo ng kanilagbayan. Doon, sa ilalim ng mga anino ng mga santo at estatwa, naghihintay si Padre Mateo. Ang matandang pare ay may hawak na isang makapal na libro na nababalot ng makapal na alikabok. Ito ang parish logbook, isang talaan ng lahat ng binyag, kasal at libing na naganap sa simbahan sa loob ng nakaraang 50 taon. Magdalena, panimula ng pare. Ang boses ay mahina ngunit may awtoridad. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo. Nung ikinasal kayo ni Benicio, ang ama niya ay hindi isang santo sa dugo. Si Benicio ay isang sanggol na iniwan sa pintuan ng simbahan at kinupko ni Doña Consuelo. Pero ang mas mabigat na sikreto ay hindi yon. Binuksan ng pari ang logbook sa isang pahina na may mga sulat kamay na halatang minadali. Ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayo, anang Santos Panaderia, ay ang iyong lolo, ang orihinal na panadero ng bayan. Si Doña Consuelo ay naging administrator lamang ng lupa noong panahon ng digmaan, pero dahil sa kasakiman, ipinagpalit niya ang dokumento at pinalabas na ang lupa ay sa kanila. Naramdaman ni Magdalena ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, Padre, ang tiyuhin ng lolo ko ang totoong may-ari? At ako ang kaisa-isang tagapagmana? Tumango ang pare. Ang mga dokumentong ito ay napatunayan ng korte noong 1980s, pero itinago ng mga Santos. Sila ang nagmanipula sa lahat ng record. Kung maipapakita mo ang orihinal na baptismal certificate ng lolo mo at ang deed of sale na hindi nila naiparehistro, babagsak ang buong empire nila. Biglang naramdaman ni Magdalena na para siyang nabulutan ng tinik. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Padre, paano ko ito ilalabas? Wala akong kapangyarihan, wala akong pera. Ang hustisya ay hindi laging nasa korte, Magdalena, sagot ng pare. Minsan, ito ay nasa taong handang magtapat ng katotohanan. May isang dokumento pa, isang affidavit na nilagdaan ng mga nakatatandang residente na nakasaksi sa pag-angkin ni Doña Consuelo sa lupa. Kailangan mong hanapin ang mga saksi. Habang palabas sila ng simbahan, isang puting kotse ang humaharurot patungo sa kanila. Mabilis na nakilala ni Magdalena ang sasakyan. Si Doña Consuelo. Magda! Anong ginagawa mo rito sa oras na to? Sigaw ng matanda habang bumababa ng kotse, ang muka ay punong-puno ng galit. Sa likuran niya ay si Benicio, na mukhang napilitan lang sumama. Consuelo, alam ko na ang totoo, sagot ni Magdalena. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin sa baba. Nakatayo siya ng tuwid, hawak ang logbook na tila isang sandata. Hindi sa inyo ang lupang ito. Ang Santos Panaderia ay hindi minana. Ito ay ninakaw. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo. Nababaliw ka na! Wala kang ebidensya! Mayroon akong mga saksi. Matapang na sagot ni Magdalena. At simula ngayong araw, hindi na ako ang nagpapasakop sa inyo. Haharapin natin ang katotohanan sa korte. Sinubukan ni Benicio na lumapit sa kanyang asawa. Magda, please, wag mo na itong palakihin. Pwede natin pag-usapan. Pag-ugsapan? Benicio, 18 taon tayong nagsama pero ngayon ko lang naintindihan kung sino ka talaga. Sabi ni Magdalena. Huwag kang lumapit sa akin. Dahil ang lalaking pinakasalan ko ay isang taong may danggal. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang anino lang ng kanyang ina.
Tumalikod si Magdalena at sumakay sa kanyang hiniram na jeep, iniwan ang mga Santos na nakatayo sa gitna ng daan, mukhang natalo sa sarili nilang laro. Habang nagmamaneho, ramdam ni Magdalena ang bigat ng laban. Alam niyang hindi titigil ang mga Santos. Susubukan nilang patahimikin siya sa kahit anong paraan, ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay niya, nararamdaman niya ang pagkilos ng isang malakas na puwersa. Ang katotohanan ay hindi na isang bulong lang. Ito ay unti-unti nang nagiging isang sigaw na yayanig sa buong Batangas. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay hindi lang simpleng aroma para kay Magdalena. Ito ay amoy ng kalayaan. Sa isang maliit at lumang tindahan na inupahan niya sa kabilang barangay, isang lugar na malayo sa presensya ng mga Santos, nagsimula ang kanyang maliit na imperyo. Gamit ang hulmahan ng kanyang lolo at ang mga natirang ipon na itinago niya sa loob ng maraming taon, muli niyang binuhay ang mga recipe na matagal niyang iningatan. "Nay, ang bang-upo ng pandesal!" Masayang wika ni Junior habang tinutulungan siyang mag-impake ng mga tinapay. "Dito tayo magsisimula, anak," sagot ni Magdalena, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang tiyaga ay nagbunga. Ang mga taga-barangay, na dati ay bumibili sa Santos Panaderia, ay unti-unti nang lumilipat sa kanya. Hindi lang dahil mas mura ang kanyang tinapay, kundi dahil sa lasang tahanan na matagal lang nawala sa mga gawa ng mga Santos. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na panganib. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng display, isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok sa kanyang maliit na tindahan. Hindi sila mukhang customer. Ang kanilang mga mukha ay puno ng babala. "Dr. Magdalena? O dapat ba kaming tumawag sa iyo bilang Magda?" Tanong ng pinuno ng grupo. Ang kanyang tinig ay nakakasulasok. Sabi ni Doña Consuelo, "Masyado ka raw nagiging maingay. Ang pagbubukas ng tindahang ito ay paglabag sa kasunduan niyo." "Anong kasunduan?" Matapang na tanong ni Magdalena. "Wala akong anumang pinirmahang kasunduan na hindi ako pwedeng magtrabaho. Ito ay malayang bansa, at ang talento ko ay pag-aari ko." "Ang mga Santos ay hindi basta-basta napapatalo," babala ng lalaki, habang dahan-dahang winawasak ang mga display ng tinapay gamit ang kanyang baton. "Kapag hindi ka nagsara, hindi lang tindahan ang mawawala sa iyo." Sa gitna ng kaguluhan, imbes na matakot, kinuha ni Magdalena ang isang malaking baker's peel, panghango ng tinapay, at itinutok ito sa lalaki. "Umalis kayo! Ang mga tinapay na winawasak niyo ay galing sa pawis ko, hindi sa nakaw na pera ng mga Santos. Isumbong niyo ako sa pulis o sa senator, hindi ako natatakot. Dahil ang katotohanan ay mas matibay pa sa anumang pader na itinatayo niyo." Nagulat ang mga lalaki sa tapang ni Magdalena. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya na ang babaeng handang makipaglaban para sa kanyang kabuhayan. Nang makita nilang naglalabasan na rin ang mga kapitbahay na armado ng mga walis at kahoy para ipagtanggol si Magdalena, mabilis na umatras ang mga tauhan ng mga Santos. Pagkaalis ng mga ito, nilapitan ni Magdalena si Veronica, ang asawa ni Benicio, na nakatayo sa labas ng tindahan. Mukhang nag-aalinlangan. "Veronica!" tawag ni Magdalena. Lumapit ang babae. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kaiiyak. "Magda, pinapaalis ako ni Benicio. Gusto niya akong pauwiin sa amin dahil hindi ko raw nagawang mapabagsak ang tindahan mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Tinitigan ni Magdalena ang babaeng dati niyang itinuring na karibal. "Veronica, kung gusto mo makaalis sa impyernong yan, kailangan nating magtulungan. Alam mo ang mga account ng Santos Panaderia, hindi ba? Alam mo kung saan itinago ni Doña Consuelo ang mga peking resibo?" "Oo," pabulong na sagot ni Veronica. "Itinago niya ang mga ito sa isang vault sa ilalim ng kanilang hardin." "Kung gayon," wika ni Magdalena, "ito ang pagkakataon mo para lumaya. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ng vault at sisiguraduhin kong hindi ka nababalik sa mga Santos." Sa sandaling yon, naganap ang isang alyansa na hindi inaasahan ng sinuman. Ang dalawang babae na pinag-away ng isang lalaki ay nagsimulang magplano. Habang nagkakagulo ang mga Santos sa kanilang mga utang at sa papalubog na reputasyon,
Si Magdalena ay unti-unti nang humahawak sa susi ng kanilang pagbagsak. Ang tiyaga ni Magdalena ay hindi lang pala sa pagluluto ng tinapay. Ang kanyang pasensya ay isang estratehiya. Habang ang mga Santos ay abala sa pagyayabang ng kanilang yaman, hindi nila napansin na ang babaeng kanilang itinapon sa silong ay siya palang nagbubuo ng isang hukbo. Isang hukbo ng katotohanan na handang bumura sa kanilang pangalan sa mapa ng Batangas. "Handa ka na ba, Veronica?" Tanong ni Magdalena habang nagmamasa ng huling batch ng pandesal para sa gabing yon. "Handa na ako, Magda," sagot ni Veronica. Ang pandesal na niluto nila ay hindi lang masarap. Ito ay may kasamang hustisya at sa bawat kagat ng may mRNA taga Batangas sa tinapay ni Magdalena, unti-unti nilang natitikman ang katotohanan na matagal ng pinagtakpan ng pamilya Santos. Ang bukang liwayway sa palengke ng Batangas ay laging maingay, puno ng sigawan ng mga tindera at ang amoy ng sariwang isda at gulay. Ngunit ngayong umaga, ang bawat mata ay nakatuon sa isang maliit na stall sa gitna, ang stall ni Magdalena. Ang kanyang pandesal ay halos maubos na bago pa man tumama ang sikat ng araw. Ang bango nito ay tila isang magnet na humihila sa mga taong dati ay tapat na suki ng Santos Panaderia. "Ang sarap talaga ng pandesal mo, Magda! Iba ang timpla, parang luto ng lolo mo noon." Puri ni Aling Nena, ang kilalang tsismosa sa palengke. Ngunit ang tagumpay ni Magdalena ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga Santos. Mula sa kanyang itim na kotse, nakatanaw si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng ulap bago ang bagyo. Sa tabi niya ay si Benicio, na mukhang hindi mapakali. "Kailangan mo siyang patigilin, Benicio," utos ni Doña Consuelo. "Kung hindi, sa susunod na linggo, wala nang bibili sa atin. Ang bawat tinapay na ibinebenta niya ay isang sampal sa ating pangalan." "Nay, anong gusto niyo? Awayin ko siya sa gitna ng palengke," sagot ni Benicio, na halatang pagod na sa mga utos ng kanyang ina. "Hindi, away! Manira ka! Sabihin mo sa mga tao na marumi ang kanyang ginagawa. Sabihin mo, gumagamit siya ng mga sangkap na expired. Gamitin mo ang impluensya natin sa sanitary inspector." Hindi na naghintay si Benicio. Humakbang siya palabas ng kotse kasama ang dalawang lalaking tauhan na mukhang mga bayarang goons. Nilapitan nila ang stall ni Magdalena. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting lumayo, takot sa gulo. "Magda, itigil mo na ito!" Bulyaw ni Benicio, sabay hampas sa lamesa ng mga tinapay. "Sino ang nagbigay sa iyo ng permit para magtinda rito? Wala kang business permit. Ang sanitary inspector ay darating ngayon, at siguraduhin kong ipapasara ko ang stall na ito." Napatigil ang lahat. Si Magdalena, na abala sa pag-aabot ng sukli, ay tumingin kay Benicio. Hindi siya natakot. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang permit, isang dokumentong legal na kinuha niya sa tulo ng isang kaibigan sa munisipyo, at ipinakita ito sa harap ng lahat. "Benicio, tignan mo. Ang business permit ko ay legal, at tungkol sa sanitary inspector, handa akong magpa-inspeksyon kahit anong oras, dahil alam ko kung gaano kalinis ang aking gawa. Ikaw, kaya mo bang ipakita ang sa inyo?" Tumahimik ang mga tao. Ang hamon ni Magdalena ay naging isang pader na hindi kayang abutin ni Benicio. "Marumi ang gawa mo! Alam ko yan!" Sigaw ni Benicio, naghahanap ng kakampi. Tiningnan niya ang mga tao. "Huwag kayong bibili rito! Baka may lason ang mga tinapay na yan." Ngunit sa halip na maniwala, ang mga tao ay nagbulungan. "Benicio, nakikita namin si Magda araw-araw na naglilinis. Ikaw nakikita naming nagpapaganda ng tindahan nyo habang binabawasan ang laki ng pandesal nyo." Sigaw ng isang mamimili. Ang publikhiya na dati ay nakatuon kay Magdalena, ngayon ay bumabalik na sa pamilyang Santos. Ang bawat pangungutya nila kay Magdalena ay nagiging boomerang na tumatama sa kanila. "Umalis kayo rito, Benicio," sabi ni Magdalena. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. "Huwag mong dungisan ang palengke na ito gamit ang kasinungalingan nyo. Ang taong nagugutom ay marunong lumasa kung ano ang totoo at kung ano ang peke." Dahil sa kahihiyan at sa dami ng mga taong nakatingin na sa kanila,
napilitang umalis si Benicio at ang kanyang mga kasama. Ang tagumpay ni Magdalena ay hindi lang sa benta, ito ay tagumpay sa puso ng mga tao. Ngunit pagkaalis nila, isang tawag ang natanggap ni Magdalena mula kay Veronica. Magda! Mag-ingat ka! Narinig ko si Doña Consuelo, may binabalak siyang mas matindi. Ipapabugbog niya ang mga delivery truck mo sa daan. Kailangan nating makuha ang ebidensya sa vault na yun din. Veronica, nasaan ang vault? Nasa ilalim ng bodega ng Santos Panaderia. Doon nakatago ang mga tunay na papeles ng lupa at ang mga resibo ng peking utang. Kailangan nating pumasok doon ngayong gabi. Napatingin si Magdalena sa malayo. Ang laban ay hindi na lang sa palengke. Ang gabi na ito ang magiging katapusan ng lahat. Sige, Veronica. Magkita tayo sa likod ng bodega, mamayang 2:00. Ang bawat tinapay na ibinenta niya ngayong araw ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit alam ni Magdalena, ang mas matinding pagsubok ay nasa likod ng mga pader ng pamilya Santos. Ang peking kasal at ang ninanahaw na lupa ay malapit na ring mabunyag. Ang orasan sa lumang tor ng bayan ay tumunog ng 12 beses. Isang nakapanlalamig na tunog na nagsisilbing hudyat ng simula ng mapanganib na misyon. Sa likod ng Santos Panaderia, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng harina at lumang kahoy. Doon, sa isang madilim na sulok, naghihintay si Veronica. Magda? Pabulong na tawag ni Veronica habang kumakawala sa dilim. Ang kanyang mukha ay halatang balisa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bawat anino. Nakuha ko ang susi mula sa kwarto ni Doña Consuelo habang siya ay natutulog. Inabot ni Veronica ang isang maliit na susi na may kakaibang hugis. Tumango si Magdalena. Salamat, Veronica. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ako makakapasok sa bodega na to. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng bodega. Ang loob ay punong-puno ng mga sako ng harina at mga kagamitang matagal nang hindi nagagamit. Sa pinakadulo, sa ilalim ng isang dambuhalang cabinet na yare sa Nara, naroon ang isang maliit na bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na tila mas bago kaysa sa iba. Dito, wika ni Veronica. Gamit ang isang bakal na pambukas, maingat nilang tinanggal ang tabla. Sa ilalim, naroon ang isang vault na yari sa bakal. Nang ipasok ni Magdalena ang susi, narinig nila ang mahinang tunog ng pagbukas nito. Sa loob, hindi ginto ang sumalubong sa kanila, kundi mga tumpok ng dokumento na nakatali na mga lumang laso. Kinuha ni Magdalena ang mga papeles. Binasa niya ang mga ito sa ilalim ng flashlight. Ang deed of sale ng lupa na pinalabas na ibinenta ng lolo niya, isang peking pirma ang nakalagay. Ang mga kontrata ng utang na nakapangalan sa kanya nang wala siyang kaalam-alam. At ang pinakamahalaga, ang orihinal na marriage certificate na ang lahat ng detalye ay tama at legal. Nakita ko na, bulong ni Magdalena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at ginhawa. Narito ang lahat. Ang kasinungalingan nila ay nakatala sa papel. Ngunit bago pa man nila maisara ang vault, isang matalim na liwanag ang tumama sa kanilang mga mukha. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman? Si Doña Consuelo. Nakatayo siya sa pintuan ng bodega, hawak ang isang maliit na baril, ang kanyang mukha ay punong-puno ng demonikong galit. Sa likod niya ay si Benicio, na nakayuko at mukhang hindi alam ang gagawin. Nay, bitawan niyo yan! Sigaw ni Benicio, pilit na humaharang sa kanyang ina. Magda, umalis na kayo ni Veronica. Huwag niya nang patulan si nanay. Manahimik ka, Benicio, sigaw ni Doña Consuelo. Ang babaeng ito ang sumira sa pangalan natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo kinakutya ng buong bayan. Hindi ako ang sumira sa pamilyang to, Consuelo, sagot ni Magdalena. Tumayo siya at itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang jacket. Kayo ang sumira nito. Ang kasakiman nyo ang nagtulak sa inyo para magsinungaling, para magnakaw, at para itapon ang sarili niyong pamilya. Ibigay mo sa akin ang mga papel! Utos ng matanda habang itinutok ang baril sa dibdib ni Magdalena. Hindi, sagot ni Magdalena. Dahil ang mga papel na to ang magpapatunay sa inyong pagbagsak. Biglang sumigaw si Veronica. Magda,
Takbo! Sinamantala ni Veronica ang pagkakataon at tinulak si Doña Consuelo. Dahilan upang mawala ng balanse ang matanda at ang baril ay tumalsik sa malayo. Nagkagulo. Si Benicio ay sinubukang awatin ang kanyang ina, ngunit nasampal ito ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Magdalena palabas ng bodega. Dala ang katotohanang matagal nilang pilit na ibinaon. Habulan niyo sila! Huwag niyo silang hayaang makalabas ng baryo! Sigaw ni Doña Consuelo. Habang tumatakbo si Magdalena sa madilim na kalsada patungo sa sakayan ng bus, naramdaman niya ang bilis ng kanyang paghinga. Ang mga papel na hawak niya ay ang tanging sandata niya para sa labang ito. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa silong. Siya na ang babaeng handang ilantad ang lahat ng kasinungalingan sa harap ng buong Batangas. Pagdating niya sa terminal, isang jeepney ang paalis na. Tumalon si Magdalena at kumaway sa mga tao sa loob. Alam niyang sa bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa mga Santos, unti-unti nang naglalaho ang kapangyarihan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang gabi ay maitim pa rin. Ngunit sa kamay ni Magdalena, ang dokumentong hawak niya ang nagsisilbing bituin na nagtuturo sa kanya patungo sa liwanag ng hustisya. Ang pekeng kasal ay tapos na, at ang tunay na laban para sa danggal ay magsisimula na sa pagbubukang liwayway. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng jeepney ay tila isang paghampas ng martil sa mga pader na bumubuo sa imperyo ng mga Santos. Habang nakaupo sa loob, mahigpit na yakap ni Magdalena ang bag na naglalaman ng mga dokumento o nagpapatunay sa kanyang karapatan at sa mga krimen na kanyang binan. Sa bawat pagdaan ng ilaw ng mga poste sa kalsada, nakikita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na ang babaeng laging nakayuko, kundi ang isang taong may talim sa mga mata. Magda, sigurado ka bang direkta tayong pupunta sa munisipyo? Tanong ni Veronica, na kanina pa hindi mapakali sa kanyang upuan. Baka abangan tayo nila Doña Consuelo sa daan. Alam niya ang mga shortcut. Doon tayo pupunta, Veronica. Dahil ang mga dokumentong ito ay kailangang makarating sa tamang tao bago pa nila mapagtanto na nawala na ang lahat sa kanila, sagot ni Magdalena. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang biglang pag-abala ng isang itim na SUV sa gitna ng daan. Huminto ang jeepney sa gitna ng isang liblib na bahagi ng Batangas, kung saan ang tanging liwanag ay ang mga headlight ng humaharang na sasakyan. Bumaba si Benicio mula sa SUV. Ang kanyang muka ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay puno ng isang mapanganib na desisyon. Sa tabi niya ay ang dalawang lalaking tauhan na laging nakasunod sa kanya. Magda, ibigay mo na yan. Boses ni Benicio, malamig at walang emosyon. Alam ko kung ano ang kinuha niyo sa vault. Alam ko ang tungkol sa marriage certificate. Kung ibibigay mo yan ngayon, bibigyan kita ng pera at hahayaan kitang umalis kasama ang mga bata. Pero kung hindi ko masisiguro ang kaligtasan niyo. Benicio, hanggang dito na lang ba tayo? Tanong ni Magdalena. Tumayo siya sa loob ng jeepney, hindi natatakot sa dalong baril ng kanyang asawa. Napakalahi ng sakripisyo ko para sa pamilyang to. Hindi ba sapat na lahat ng ninakaw niyo sa akin? Magda, hindi mo naiintindihan, sigaw ni Benicio. Ang pamilyang Santos ang tanging nagbibigay sa atin ng pangalan sa bayang ito. Kung mawawala ang lupang yan, wala na tayo. Wala na tayong lahat. Ang pangalan niyo ay nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan, sagot ni Magdalena. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa likuran. Hindi ito mga tauhan ni Doña Consuelo. Ito ay ang mga pulis na tinawagan ni Veronica bago pa sila umalis sa bodega. Nataranta si Benicio at ang kanyang mga tauhan. Veronica, ikaw ang tumawag sa kanila. Ginawa ko ang tama, Benicio, sagot ni Veronica habang bumababa sa jeepney. Ayoko nang maging bahagi ng kasinungalingan niyo. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakas ni Benicio patungo sa SUV. Ngunit ang mga pulis ay mabilis na nakapalibot. Si Magdalena naman ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Ibinigay niya ang mga dokumento sa isang opisyal na matagal na niyang kakilala. Ito po ang lahat ng ebidensya ng illegal land conversion at ang tunay na kasal namin,
sabi ni Magdalena habang abot-abot ang mga papeles. Habang kinakaladkad si Benicio palayo, tumingin ito sa huling pagkakataon kay Magdalena. Walang galit, walang poot, tanging ang matinding pagsisisi ang nakikita sa kanyang mga mata. Pero huli na ang lahat. Ngunit habang papunta na sila sa presinto, may napansin si Magdalena sa loob ng bag ni Benicio na nahulog sa lupa sa gitna ng labanan. Isang maliit na itim na kwaderno. Nang pulutin niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Ang kwaderno ay naglalaman ng pangalan ng lahat ng taong binayaran ng mga Santos sa loob ng 18 taon. Mga opisyal ng bayan, mga hukom, at maging ang mga taong nagtago ng dokumento ng kanyang lolo. Ang lihim na matagal ng pilit na ibinabaon ni Doña Consuelo ay hindi lang isang simpleng nakaw na lupa. Ito ay isang network ng korupsyon na sumasaklaw sa buong probinsya ng Batangas. Magda, bulong ni Veronica habang lumalapit sa kanya. Hindi lang si Doña Consuelo ang kailangang managot. Ang buong sistemang ito ay kailangang mabuwag. Tumango si Magdalena. Alam niyang ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay hindi pa tapos. Ang susi na nakuha niya ay hindi lamang nagbukas ng vault. Ito ang nagbukas ng pinto sa isang mas malaking katotohanan na magpapabago sa kasaysayan ng Batangas. Habang sumisikat ang araw sa kalangitan, naramdaman ni Magdalena na ang pekeng kasal na nagpahirap sa kanya ay nagtapos na. Ngunit ang tunay na misyon, ang pagbawi sa katarungan para sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga taong pinagsamantalahan, ay nagsisimula pa lamang. Ang presinto sa Batangas ay hindi kailanman naging ganito kaingay. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pintuan, pilit na kumukuha ng anumang impormasyon tungkol sa pag-aresto sa pamilyang Santos. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakaupo si Magdalena sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape na ibinigay ng isang mabait na pulis. Sa kabilang silid, naririnig niya ang boses ni Doña Consuelo. Ang babaeng dati ay walang inatupag, kundi ang magyabang ng kanyang danggal, na ngayon ay sumisigaw, nagmamakaawa, at nagbabanta sa sinumang humahawak sa kanya. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Kilala niyo ba kung sino ako? Sigaw ng matanda. Ngunit ang boses ng batas ay mas matindi. Si Agent Marco, ang pinuno ng operasyon, ay lumabas mula sa interrogation room at lumapit kay Magdalena. Brother Magdalena, ang mga ebidensya ibinigay niyo, ang kwaderno, ang marriage certificate, at ang mga testimonya ni Veronica ay higit pa sa sapat para hindi na sila makalabas ng kulungan. Huminga ng malalim si Magdalena. Ang bigat sa kanyang dibdib na bitbik niya sa loob ng 18 taon ay unti-unti nang nawawala. Ngunit may isang tao pa na dapat niyang harapin. Si Benicio. Pumasok si Magdalena sa interrogation room kung saan naroon ang kanyang asawa. Nakayuko si Benicio. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos. Nang makita siya ni Benicio, ang mga mata nito ay punong-puno ng luha. Magda! Pabulong na tawag nito. Patawarin mo ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Ginawa ko lang yun para hindi ako magmukhang failure sa harap ni nanay. Sa harap niyo, Benicio. Ang pagkakamali mo ay hindi lang ang pagtataksil sa akin, sagot ni Magdalena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang pagmamahal ay isang bagay na nakukuha sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Ang mga anak natin, nakita nila ang lahat. Nakita nila kung paano mo tinalikuran ang dignidad mo para lang sa isang taong hindi ka man lang marunong pahalagahan. Anong mangyayari sa kanila? Tanong ni Benicio, nanginginig ang boses. Ang mga anak natin? Sila ang magpapasya kung anong uri ng ama ang tatandaan nila, sagot ni Magdalena. Hindi ako ang magdidikta sa kanila, pero sigurado ako, hindi sila lalaking katulad mo. Habang paalis si Magdalena, nakasalubong niya si Veronica sa labas ng presinto. Ang babaeng dati ay itinuring niyang karibal, ay ngayon ay naghihintay para sa kanyang sariling testimonya. Magda, aalis na ako. Hindi ko na kayang manatili rito, wika ni Veronica. Salamat. Dahil kung hindi mo ako tinulungan,
Siguro hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kasinungalingan nila. Mag-ingat ka, Veronica, sagot ni Magdalena. Ito ang simula ng buhay natin. Magkaiba tayo ng landas, pero hindi ko malilimutan ang tulong mo. Na makalabas si Magdalena sa presinto, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang mga tao sa labas, ang mga tindera sa palengke, at ang mga kapitbahay na dati ay tiningnan siyang mababa, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at pagkilala. Hindi dahil siya ay isang santos, kundi dahil siya ang babaeng naglakas loob na ilantad ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang mensahe na pumasok sa kanyang burner phone. Maganda ang laban mo, Magda, pero hindi pa tapos ang Santos Panaderia. May mga taong nasa labas pa na handang bumawi. Mag-ingat ka sa mga taong akala mo ay kakampi mo. Hindi nakalagay kung kanino galing ang mensahe, pero napatingin si Magdalena sa malayo. Ang laban ay hindi lang pala tungkol sa mga santos. May mas malalim pang network na nakatago sa probinsya na tila ayaw na matapos ang korupsyon. Alam ni Magdalena na kailangan niyang maging handa. Sa susunod na yugto, hindi na lang siya basta babaeng naghahanap ng hustisya. Siya na ang babaeng nagpabagsak sa isang dinastiya at ang mundo ay hindi na muling titingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ang Peking Castle ay nawala na, ang lupa ay nabawi na, ngunit ang tunay na laban para sa isang maayos na Batangas ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ng paghahatol ay hindi naganap sa loob ng isang madilim na silid ng hukuman, kundi sa gitna ng plaza ng bayan, sa tapat mismo ng Santos Panaderia. Dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Magdalena at sa mga affidavit ng mga biktima, ang buong probinsya ay nakatutok sa pamilyang Santos. Ang mga awtoridad sa pangunggulan ni Agent Marco ay nagsagawa ng isang malawakang pag-inspeksyon sa buong ari-arya ng pamilya. Doon, sa ilalim ng bodega ng tinapay, natuklasan ng isang mas nakakakilabot na sikreto. Ang isang underground tunnel na ginagamit para sa pagpupuslit ng mga illegal na gamot at dokumento. Nakatingin si Magdalena mula sa malayo habang pinapalakad ng nakagapos si Doña Consuelo at ang kanyang mga kasabwat palabas ng kanilang mansyon. Ang reyna ng mga santos, na dati ay laging nakaperlas at matayog ang ulo, ay ngayon ay mukhang matandang talunan, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Magdalena! Sigaw ng matanda nang makita siya. Ito ba ang gusto mo? Ang makita kaming ganito? Hinarap siya ni Magdalena. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may diin. Hindi ko po kayo ginawang ganito, Doña Consuelo. Ang sarili niyo pong kasakiman ang naghatid sa inyo sa kinalalagyan niyo ngayon. Ang hustisya ay hindi paghihigante. Ito ay pagbabalik sa kung ano ang tama. Si Benicio, na nakayuko sa likod ng kanyang ina, ay hindi man lang makatingin sa mga tao. Ang kanyang mga anak, sina Elena at ang mga kapatid nito, ay nakatayo sa tabi ni Magdalena. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ina. Nay, salamat po dahil hindi niyo kami hinayaang lumaki na katulad nila. Bulong ng anak. Ngunit sa gitna ng pag-aaesto, isang sasakyan ang biglang humarurot. Hindi ito ang sasakyan ng pulis. Isang itim na sedan ang sumulpot sa gilid ng plaza at nagpaputok ng baril sa hangin, dahilan upang magkagulo ang mga tao. Kailangan natin makuha ang mga papeles! Sigaw ng isang boses mula sa sasakyan. Yon si Elias, ang tauhan ni Doña Consuelo na nakatakas noong nakaraang gabi at mukhang may kasabot pa siyang mga armadong tao. Elias! Sigaw ni Agent Marco habang nakikipagpalitan ng putok. Si Magdalena ay mabilis na hinila ni Benicio patungo sa isang ligtas na lugar. Sa sandaling iyon, ang lalaking matagal na naging traidor sa kanya ay nagpakita ng isang kakaibang katapangan. Hinarangan ni Benicio ang mga bala na sana ay tatama kay Magdalena at sa kanilang mga anak. Bang! Tumama ang bala sa balikat ni Benicio. Bumagsak siya sa lupa, duguan. Benicio! Sigaw ni Magdalena. Mabilis na lumapit sa kanyang asawa. Ang galit na nararamdaman niya sa lalaki ay biglang napalitan ng takot na mawala ito. Bakit mo ginawa yun? Magda? Pabulong na sabi ni Benicio habang nakahawak sa kanyang sugat. Hindi ko man...
nabigyan ng magandang buhay ang mga bata. Sana man lang masigurado ko na buhay kayo. Ang mga armadong lalaki ay mabilis na nakalapit sa pwesto nila. Ngunit ang mga pulis at ang mga residente na natulungan ni Magdalena ay mabilis na nag-organisa para protektahan ang lugar. Sa isang iglap, ang mga tauhan ni Elias ay napalibutan. Walang nagawa si Elias, kundi ang sumuko nang makita niyang wala na siyang kawala. Habang hinihintay ang ambulan, sa hawak ni Magdalena ang ulo ni Benicio. Huwag kang bibitiw. Kailangan mo mabuhay para sa mga bata. Magda, ang totoo, bulong ni Benicio. Ang lupang ito, ang titulong hinahanap mo, nasa ilalim ng altar ng simbahan, hindi sa vault. Ang nasa vault ay peke. Yung sa simbahan, ang original na nakapangalan sa lolo mo. Ipinatago ko yun kay Padre Mateo para hindi makuha ni nanay. Napatingin si Magdalena sa simbahan sa di kalayuan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng laban, ito ang huling piraso ng puzzle. Bakit mo itinago? Tanong ni Magdalena. Dahil gusto kong meron tayong babalikan. Kung sakaling magbago ang lahat. Sagot ni Benicio bago tuluyang nawala ng malay. Ang katarungan ay hindi dumating ng madali. Maraming dugo ang dumanak, maraming luha ang pumatak. Ngunit sa pagdating ng ambulansya, alam ni Magdalena na ang Santos Panaderia ay hindi na muling magiging pag-aari ng mga taong nagnakaw nito. Ang bawat pandesal na niluto niya, ang bawat dokumentong nakuha niya, at ang bawat desisyon na ginawa niya, lahat ay humantong sa sandaling ito. Si Doña Consuelo ay nakaposas na. Si Elias ay hawak na ng batas, at si Benicio ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Si Magdalena naman, sa gitna ng lahat, ay nakatayo sa plaza, agreyna ng kanyang sariling kinabukasan. Ang kabanatang ito ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng lupa. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sarili. At habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak na ligtas at ang hustisya na unti-unting nakakamit, alam ni Magdalena, ang pekeng kasal ay tapos na, at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang init ng umaga sa Batangas ay hindi na kasing tindi ng mga nakaraang buwan. Ngayon, ito ay malambot at mapayapa, tila isang haplos ng langit matapos ang malupit na bagyo. 6 na buwan ang lumipas mula ng gabing magbago ang lahat sa plaza. Ang Santos Panaderia ay wala na ang malaking karatula na may pangalan ng mga Santos. Pinalitan na ito ng isang payak na kahoy na may nakasulat na Tinapay ng Hustisya, Magdalena's Bakery. Sa loob ng panaderia, abala si Magdalena sa pagmasa ng harina. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali o natatakot sa bawat yabag sa labas. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, puno ng tiwala sa sarili, at ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan na matagal niyang hinangad. Nay! Ang pandesal po! Ubos na agad! Sigaw ni Junior. Ang kanyang bunso na ngayon ay may suot ng apron, tinutulungan siya sa negosyo. Lumiti si Magdalena. Dagdagan natin bukas, anak. Marami tayong suki na gusto ng mainit na tinapay. Sa labas ng tindahan, huminto ang isang sasakyan. Bumaba si Benicio. Siya ay payat, pilay ng kaunti dahil sa sugat na natamo nung gabing yon, at ang kanyang mga mata ay hindi na mapagmataas. Dala niya ang isang basket ng mga bulaklak. Tumigil si Magdalena sa pagmasa. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Hindi siya lumapit at hindi rin siya umiwas. Benicio, ano ang ginagawa mo rito? Magda? Pabulong na sabi ng lalaki. Galing ako sa korte. Final na ang hatol. Wala na akong ari-arian, wala na akong anumang maiaalok. Pero gusto ko lang sana humingi ng tawad sa mga bata. Lumabas si Elena at ang mga kapatid mula sa loob ng panaderia. Tumingin sila sa kanilang ama nang may halo ng awa at distansya. Ang sugat na iniwan ni Benicio sa kanilang pagkatao ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit si Magdalena, sa kanyang malawak na pangunawa, ay hindi hinadlangan ang kanyang mga anak. Kausapin mo sila, Benicio, pero tandaan mo, ang pagbabalik ng tiwala ay hindi nakukuha sa isang hinging tawad lang, wika ni Magdalena. Sa kabilang banda, si Doña Consuelo
ay nasa loob na ng bilangguan, namumuhay sa pagsisisi, habang si Veronica naman ay nagsisimula na ng bagong buhay sa malayong probinsya, malayo sa sumpa ng pamilya Santos. Ang bawat isa ay tumanggap ng kaukulang karma. Nang matapos ang araw, naupo si Magdalena sa tapat ng kanilang simbahan. Hawak-hawak ang orihinal na deed of sale na nakuha niya sa altar. Ito ang ebidensya na siya ang tunay na may-ari ng lupa. Pero sa halip na angkinin ang lahat para sa sarili, nagpasya si Magdalena na ilagay ang lupa sa ilalim ng isang foundation. Isang pondo para sa pag-aaral ng mga batang babae sa kanilang bayan para hindi na muling maranasan ng kahit sino ang sinapit niya. Nay, masaya ka na po ba? Tanong ni Elena habang umuupo sa tabi niya. Elena! Sagot ni Magdalena habang nakatingin sa langit. Ang kaligayahan ay hindi nakadepende sa kung ano ang hawak natin. Ito ay nakadepende sa kung gaano tayo katapat sa ating sarili. Ang 18 taon ng pagtitiis ko ay hindi nasayang. Ito ang nagturo sa akin na ang babae, gaano man kaliit ang tingin sa kanya, ay may kapangyarihang bumuo ng mundo. Ang simbahan ng Batangas, na dati ay saksi sa kanyang pagdurusa, ay saksi na rin na yon sa kanyang tagumpay. Ang peking kasal ay isang pahina na lamang ng nakaraan. Ang tunay na kasal ni Magdalena ay ang kanyang pag-iisang dibdib sa kanyang sariling danggal. Habang papalubog ang araw, ang mga bulaklak sa kanilang bakuran ay namumukadkad ng lubusan. Ang pangalang Santos ay hindi na muling magiging simbolo ng kasinungalingan. Sa halip, ito ay magiging simbolo ng isang babaeng naglakas, loob na magtanim ng katotohanan sa gitna ng mga halamang pilit na pinatuyo ng kasakiman. Si Magdalena, ang babaeng dumaan sa apoy, ay hindi na muling susuko. Siya na ang kapitan ng kanyang sariling buhay at sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, alam niyang siya ay tunay na malaya. Wakas.